Fiesta sa baryo ng mga aswang. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil sa kakulitan ni Elmer, kaibigan ko simula pa college, na ilang buwan na akong kinukulit. Pre, punta ka naman sa amin sa fiesta. Solid to, ibang level ang saya. Tsaka, matagal ka nang walang break sa Maynila. Napapayag niya rin ako sa wakas. Wala rin naman akong masyadong ginagawa noon at naisip ko, bakit hindi? Hindi naman siguro masama ang magpahinga, makikain at makisaya kahit isang araw lang. Nang dumating kami sa baryo ni Elmer, ramdam ko agad ang kakaibang vibe. Tahimik ang lugar pero makulay. May mga banderitas, may mga nagtatawanan, may mga nagtatanghal ng mga folk dance. Para kang bumalik sa nakaraan. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Para bang lahat ng tao habang nakangiti ay may kung anong lungkot sa mata. Parang pilit. Bakit parang ang titig nila sa akin? Biro ko kay Elmer. Bagong mukha ka kasi, sagot niya, natatawa. Swerte ka nga, special guest ka pa. Hindi ko na pinansin. Nilibang ko ang sarili ko sa pagkain. Lechon, kakanin, adobo, lahat ng klase ng putahe. Ang sarap nga. Pero habang kumakain ako, may napansin akong kakaiba. Parang ang mga matatanda, habang nakatitig sa akin, ay may mahinang bulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Lumalim ang gabi. Nagsimula ang sayawan. May mga palaro sa gitna ng plaza. Masaya naman sa unang tingin. Pero habang lumalalim pa, iba na ang nararamdaman ko. May isang pagkakataon na nadaanan ko ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng luksong baka. Nung nilapitan ko sila, bigla silang nagsisigawan at naglaho. Para bang mga anino lang na nagkatawang tao. Kinabahan ako. Guni-guni lang, bulong ko sa sarili ko. Pero hindi. Paulit-ulit. Sa bawat liko ko sa baryo, parang may mga matang nakatingin. Parang may mga anino sa gilid ng paningin ko na hindi ko mahuli. Hinila ako ni Elmer papunta sa gitna ng plaza. Tara na pre, sabi niya. Simula na ang espesyal na parte ng fiesta. Dinala niya ako sa harap ng altar na nasa gitna ng plaza. Nakatayo doon ang mga matatanda ng baryo, nakaputing barong at saya. Sa gitna nila, may malaking palayok na umuusok. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko. Ngumiti si Elmer. Pero ibang ngiti, malamig, malalim. Hindi na siya yung kaibigan kong kakilala ko. Bilang pagsalubong sa bagong kasapi ng pamilya, sabi niya. Pinilit akong lumuhod sa harap ng palayok. Nagsimula silang magdasal, pero hindi ito mga normal na dasal. Hindi ko maintindihan ang salita. Parang mga lumang wika, magaspang, paulit-ulit. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang lumalalim ang gabi. Parang umiikot ang paligid. Dahan-dahan kong tiningnan ang paligid. At sa liwanag ng apoy, nakita ko sila. Mga anyo ng tao, pero hindi na tao. Mahahaba ang kuko. Mapuputla ang balat. Matatalim ang ngiti. Sila ang tunay na anyo ng mga taga-baryo. At si Elmer, hindi na siya tao. Matagal ka naming hinintay. Bulong ni Elmer sa tainga ko, habang yakap-yakap ako ng malamig niyang kamay. Napalingon ako sa palayok at nakita ko sa loob ang sarili ko, nalulunod sa itim na likido. Ang imahe ko, unti-unting nabubura. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero hindi ko na kaya. Parang kinakaladkad ako pababa ng lupa. Huling narinig ko, isa ka na sa amin. Makalipas ang ilang buwan, isang vlog ang nagtrending sa YouTube. Isang lalaki, nakangiti, nagre-record sa harap ng camera. Hi mga kaibigan, gusto niyo bang maranasan ang pinaka-epic na fiesta? Halina kayo sa baryo namin, dito sa baryo Salakay. Hindi kayo magsisisi. Panghabang buhay ang saya, promise. Sa likod niya, kita ang baryo. Punong-puno ng mga nakangiting tao, lahat nakabarong. Lahat nakatingin diretso sa kamera. Parang nang aanyaya. Parang naghihintay